lang ay dinadalaw ang bansa ng mga kalamidad. Bilang tropical country at nasa ring of fire pa, hindi na bago sa Pilipinas ang mga bagyo at lindol. Pero ibang usapan kung ang bagyo at lindol ay magkasunod na tumama sa iisang lugar o lalawigan. Tama ka dyan, partner. Tulad na lang nung nangyari sa Cebu, sinubok talaga ang katatagan ng mga kababayan nating Cebuano ngayong 2025. Matapos kasi ang malakas na lindol na tumama sa Northern Cebu, sinundan pa ito na matinding pagbaha, dulot naman ng bagyong Tino. Ang kwento ng pagsubok at pagsulong sa report ni Clark Pasuit. Ito ang mga eksenang nagdulot ng matinding takot sa mga taga Cebu. September 30, nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu. Naitala ang sentro nito sa bayan ng Bugo, pero naramdaman ang pagyanig sa maraming lugar, kabilang na ang Cebu City. Nabalot ng takot ang mga taga Cebu, lalo na't umabot sa mahigit 80 ang namatay, libo-libo ang nawalan ng tirahan at milyon-milyong piso ang naitalang pinsala sa ari-arian. Kapansin-pansin din ang mga naglutang ang mga sinkhole matapos ang malakas na lindol. Hanggang ngayon, may mga nararamdaman pa ring aftershocks sa bayan ng Bugo. May ilang naninirahan pa rin sa labas, gamit ang mga tent sa takot na baka lumindol ulit ng malakas. Hindi pa man lubusang nakabangon ang mga Cebuano, muling sinubok ang kanilang katatagan ng bagyong Tino noong November 4. Sa tindi ng pagbaha, lumubog ang maraming bahay. Umapaw ang mga ilog na nagmistulang dagat. Ang mga sasakyan, nagmistulang mga laruan na naglutangan sa baha. Libo-libo ang nasalanta. Mga bahay na nawasak. Mga kabuhayang nasira at maraming buhay ang kinitil ng baha. Nangyari ito sa gitna ng mainit na pagtalakay sa umano'y mga maanumalyang flood control projects. Mahigit 200 tao ang namatay. At may ilan pang hinahana pa rin hanggang ngayon. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedyang ito. Pero hirap pa ring makabangon sa bangungot na ito ang mga nasalanta ng bagyo. Hindi pa tapos ang clearing operations. May mga lugar na puno pa ng putik. Dala-dala rin ng bawat Cebuano ang trauma tuwing umuulan. Ngunit sa likod ng mga trahedyang ito ay ang pagiging matatag ng mga Cebuano. Marami ang nagpaabot ng tulong upang muling makabangon ang mga kababayan natin. Kaliwat kanan ang mga relief operations, feeding and medical operations. Meron pang ilan na naghandog ng Christmas party. Sapat nang makita ang matamis ng ngiti ng mga Cebuano. Isang patunay na kahit nayanigin man ng lindol o salantain man ng baha, hindi nawawala ang pag-asa. Di pa man agarang makabangon ngayon, pinangahawakan nila ang pag-asa na sa darating na bagong taon, muli silang makakabangon mula sa trahedya ng kahapon. Para sa PRTV Year-End Report, ako si Clark Pasuit, nagseserbisyo para sa Pilipino.